SMNI ngayon ang pag-usapan natin. Oh. Ito kasi sinabi, issue talaga ang matagal na nilang sinasabi kung bakit ayaw nilang paatinin ng hearing si Kibuloy ay dahil hindi na raw kasi siya chairman ng SMNI. Sabi, Kibuloy is just an honorary chairman of SMNI. Honorary lang daw. Kasi, pag honorary nga naman mga kotsero, walang ano yan, walang bearing. Kumbaga, pangalan lang. Parang pag binigyan ka ng honorary degree na napakarami si Lenny, wala yun. Pangalan lang yun. Honorary doctorate, walang silbi yun. Walang silbi yun. Yung mga honorary doctorate ni Lenny Robredo, walang silbi yun. Wag nilang iyabang yun. Ganon din yun sa honorary chairman. Sabihin, titulo lang yan. It's just a title. But hindi na siya involved sa day-to-day affairs. So, yun ang sinasabi ng mga abogado ni Kibuloy. Uy, yung may-ari ng universe, may corona. Meron akong pinost na picture nito. Kasama si GMA. Tsaka si Senator Amy yata yung isa. Nagtatali ng corona kay Kibuloy. Ba't kasi may ganito pa? Ba't kasi may ganito ka pang drama kay Bulok? Ito kasing sabi ng mga abogado. Lawyers of alleged sex offender Apollo Kibuloy on Friday clarified that the Kingdom of Jesus Christ leader has not been involved in the management and operations of Sunshine Media Network International since the last quarter of 2018. Bakit pinag-uusapan to? Kasi alam naman natin, konting background, konting history, alam naman natin mga kotsero na si SMNI nanganganib ang prangkisa. In fact, hanggang ngayon, suspended pa ang kanilang pag-e-ere indefinitely. Tapos, ngayon, nakabinbin pa yung hearing ng kanilang franchise sa lower house. Kaya, ngayon, syempre, kailangan sumagot ng kampo ni Pacquiao sa mga aligasyon sa kanila or sa SMNI, mga aligasyon sa SMNI. And the reason kung bakit siya pinapatawag kasi merong pagkakataon na nabisto na si Kibuloy daw ang beneficial owner ng SMNI. Yun ngayon ang kinokontra nila. Kasi ang gusto nila mangyari, kausapin si Kibuloy para malaman nila ano ba ang totoong kwento pagdating sa pag-aari niya ng SMNI. Alam nyo mga kotsero, kung tutuusin, wala namang masama doon. Patayin niya si Putin. It's not a criminal. Number one, this is not a judicial proceeding. Hindi po ito litigation sa korte. This is just a congressional hearing. Committee hearing pa nga Committee on Franchises. Hindi pa nga to Committee of the Whole Committee of Franchises lang to. At hindi ho criminal yung pinag-uusapan. Violations of their franchise. It's a violation of the law pero wala nakukulong dyan. Wala nakukulong dyan. So nakakapagtaka mga kotsero kung bakit ayaw niyang humarap. Maiintindihan ko yung sa Senate kung bakit takot siyang humarap. Kasi ang mga allegations doon mga kotsero, criminal. So medyo maiintindihan ko yun. Although hindi ako agree, pero naiintindihan ko yun. Pero dito sa SMNI, ba't ayaw niyo humarap? Simpleng bagay, prangkisa lang. Ulitin ko lang, talo pa siya ng mga dilawan. Naalala nyo, nung sa ABS-CBN. Sinong humarap? Si Lopez mismo. Siya yung pamangkin niya, si Katigbak. Pamangkin niya yata yun si Carlo Katigbak. Ang mga sumasagot para sa kanya, yung abogado niya. Mga abogado niya. Sabi, it is important, however, ito yung sinabi ng mga abogado sa sulat, to clarify that Pastor Kibuloy has not been involved in the management and operations of SMNI since the last quarter of 2018. And in fact, was therefore
definitely no longer such when the franchise of SMNI was renewed on 22 August 2019. Yun. So hindi na raw siya kasi hindi na siya parte ng board. Hindi na siya parte ng board. Yun po yung ibig sabihin nun, na kapag sinabi na hindi na siya miyembro ng management and operations ng SMNI, yun po yung ibig sabihin nun. Hindi na siya parte ng board ng Suarasug. Kahapon pinag-usapan natin to, yung board. Dahil pinag-usapan natin yung mga tagong yaman. Yun din, di pa tagong yaman. Yung mga posibleng tagong yaman. Let's quantify. Mahirap malibel. Ayun. Yung mga alleged na tagong yaman ni Shi Digong. So, pinag-usapan natin yan. Basta mga kotsero, keep in mind, pag meron tayong pinag-usapang corporation at sila ay meron papeles sa SEC, Securities and Exchange Commission, ibig sabihin, it is a separate person from the owner. So, imagine nyo na lang, merong dalawang magkaibang tao. Isang pagkatao ng korporasyon, isang pagkatao no may-ari ng korporasyon. So, ganun. Para mas madaling ma-imagine. Anyway, tuloy tayo. Ngayon, mga kotsero, ang problema kasi ito. Ito kasi yung naging problema. Ito, tuloy natin to. In addition, the Securities and Exchange Commission was informed of his substitution by Mr. Marlon Acobo as executive pastor of the KJC in a filing last 19 December 2022 as reflected in the amended Articles of Incorporation released on January 4, 2023. Yan. So ngayon, eto na. Eto na ngayon, mga kotsero. Eto kasi yung tanong, eto kasi yung argumento nila na hindi na raw si Kibuloy ang tawag dito, executive pastor ng KJC. Si Marlon Acobo na raw, executive pastor. Okay, sige. Ganito. May tanong ako. Kasi, sa isang balita last year, ayan, November 30 pa to, ayan. SMNI is not owned by Pastor Apollo Kibuloy, insist Networks lawyer. Okay. Ano dito, natuklasan, mga kakotsero, na ang pag-aari ng SMNI ay nahahati sa tatlo. Okay? Ang mga stockholders ng SMNI ay tatlong grupo. Una, isang certain Marlon Rosete. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Yung Marlon Rosete na yan. Hindi ko kilala yan. O basta nandiyan siya. Pangalawa, 46.2% belongs to Fabus Capital Holdings Incorporated. Ibig sabihin, mga kotsero, meron silang tawag dito, clearing house. Ano ba tawag dyan? Hindi clearing house eh. Basta holdings. Meron silang holdings. Paano ba i-explain to? Ang holdings, mga kotsero, ito ay mga korporasyon na nagbebenta ng stocks. Okay? Marami silang hinahawakang kumpanya. Marami silang hinahawakan. At ang kanilang negosyo ay umiikot sa pagbebenta ng stocks. Yun. So, yun po ang negosyo ng holdings. Tapos, ibig sabihin, almost half, 46.2%. Laki ah. Ang laki. Ang laki ng percentage ni Fabus Capital Holdings Incorporated. 46.2%. Ayun, brokerage. Ayan. So, ibig sabihin, mga kotsero, merong mga stocks si Kingdom of Jesus Christ. Si SMNI, si Suarasug, na ibinebenta nila sa mga stocks. PDRs. Kung merong foreign ownership. Philippine Depositary Receipts. Hello, ABS-CBN. Hello, ABS-CBN. Yon. Ang diferensya lang, si ABS-CBN, syempre sa kanila, ABS-CBN Holdings.
Sila rin ang may-ari nung holding company. Sila rin. Sila rin may-ari ng holding company, si ABS-CBN. Hindi ko alam kung si Fabus Capital Holdings si KOJC din ang may-ari, hindi ko alam. Pero it's essentially the same thing. Ngayon, eto ngayon, the biggest share, 53.46%, is owned by the executive pastor of Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, Incorporated. Ngayon mga kotsero, may problema dito. Bakit kailangan i-indicate yung the executive pastor? Bakit? Kasi po, sa atin pong revised corporation code, nakasulat po kasi dyan mga kotsero, na ang hindi pwedeng magmay-ari ng isang kumpanya ang isang organisasyon. Bakit? Kasi wala siyang personality. Hindi siya pwedeng mag-participate sa day-to-day operations ng isang kumpanya. Nakasulat po yan sa ating revised corporation code. Only natural persons may be members of the board because being an artificial being, a corporation acts only through its officers and agents. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng wala siyang katawan eh. Hindi siya tulad natin, may katawan. Ang korporasyon walang katawan. It's an artificial being. Nonetheless, meron pa ring mga karapatan ng isang korporasyon. Parang tao din. But anyway, corporations and other legal entities like KJC, the name above every name incorporated, it's a legal entity, or juridical persons are not qualified to occupy the position of director. Ngayon mga kotsero, this begs the question. Bakit siya nandyan? Hindi naman siya tao. Okay. Hindi naman siya tao. Ba't siya represente dito? Malamang sa malamang, yung board members, kasama dito. Si Marlon Rosete, kasama yan. Board member yan. Ito, malamang sa malamang, wala. Kasi, that's a holding company. So, walang representation yan, malamang sa malamang. Ito, meron to for sure. Sino? Yung tao behind Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Si Executive Pastor. Yan. Kaya kung babasahin nyo yung balita kanina, sinabi ng mga abogado ni Kibuloy, Mr. Marlon Acobo as Executive Pastor of KJC. Ibig sabihin mga kotsero, si Marlon Acobo ang representante ni Kingdom of Jesus Christ sa SMNI. Yan. Pero mga kotsero, take note, kailan lang ginawa yan? 2022. Effective 2023. Yan. Ako mga kotsero, may teorya. Teorya lang naman to. Teorya ko lang. Hindi ko alam kung totoo to. Pero kutob ko lang or ito yung pananaw ko dito sa issue. Kaya nagpalit ng pangalan o kaya nagpalit ng executive pastor is because they anticipated. Ulitin natin ha. They anticipated na mangyayari to. Na-anticipate nila yan. Bakit? Kasi nung 2022 nag-umpisa na silang bumira kay PBBM. So, to insulate si SMNI, to insulate si KJC, insulate ha, sabihin mailayo yung mga korporasyon which are under the name of Apollo Kibuloy. Palta natin si Executive Pastor. Palta natin si Executive Pastor. Na-anticipate na nila to eh. Ngayon,
Ngayon, mga kotsero, may problema sila. May problema sila. Ito yung naka-file sa SEC. So, ibig sabihin, ito yung official. Ito yung naka-file sa SEC. May problema sila. Anong problema? In practice, ito yung papel. On paper, si Marlon Acobo ang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. On paper. Pero mga kotsero, iba yung in practice. At ang tinitingnan ng SEC is hindi yung nasa papel lang. Kung ano rin yung ginagawa nyo sa korporasyon. Eto ngayon. Eto sa website nila to. Ayan, no? The Kingdom of Jesus Christ. The name above every name. Oh, kanila yan, di ba? Hindi naman siguro natin maikakaila na kanila yan. Hindi rin natin maikakaila na kanila to kasi ang laki ng mukha ni Kibuloy dyan. So, hindi na maikakaila yan. Tingnan nyo to. Meet the appointed Son of God. Oh, yan. Ano nakasulat? Pastor Apollo Carion Kibuloy is an international evangelist, mega church leader, educator, philanthropist, and visionary. Visionaries. Favorite ko na cartoon yun nung bata ako, Visionaries. But anyway, eto na. Ano sabi? He is the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sa filing nyo, as of 2022, hindi siya executive pastor. Pero, in practice, sa inyong day-to-day operations, so ngayon, nandaya pa kayo sa inyong papeles? Nahuli. Huli. Anong gagawin natin? So nagsinungaling sila sa filing nila? Sana naman hindi. Kasi pastor ka Anak ka na nga ng Diyos, di ba? Ikaw na yung pinili. Wala kang hindi nag-e-exist ang kasalanan sa iyong katawan. Screenshot mo na, baka burahin. Ulitin ko lang, baka sakali ma-screenshot ayan website nila yan. Bubuksan ko sa ibang page. Kanila yan. Kanila yan. Updated pa kasi naglalabas ng official statement si Pastor Canor. Alleged cases. Mga kotsero, this is their website. Actually, hindi mo makakalkal to. Kasi, wala. Meron bang about us? Meron bang meet the appointed Son of God dito? Meron ba dyan? Parang wala. Community, be a covenant partner, counseling, guide magazine, live stream, kingdom video. Walang link that will lead to this page. Wala kang makikitang link that will lead to this page, sa page na to. Paano ko lang nakalkal to? Wala, keyword. Magaling lang ako mag-Google. Saan mo nakuha ebidensya mo? Google lang naman, etc. etc. Bistado nga kayo dahil sa Google. Bistado di ba? Siya yan. Siya yan. May International Children's Day pa, pak. Yan, di ba? Tindi. Siguro dyan siya kumukuha ng biktima. Ayan. Ayan, di ba? Siya yan. Siya pa raw nag-start ng Jose Maria College, di ba? May College of Law pa sila, di ba? Pak. Di ba talaga pag nakaka-scam? Daming pera. Di ba? Yan. Siya yan. Walang yan. You cannot deny it. This is their website. So ngayon, kung sa filing nyo sa SEC, in-update yung GIS nyo, ni-reflect nyo na executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, is a different person, si Marlon Acobo, ba't hindi si Marlon Acobo nakasulat dito?
At sino si Marlon Acobo? Nakita na ba natin si Marlon Acobo? Wait, hanapin ko nga si Marlon Acobo. Baka sakaling umubra yung skills ko dito. Marlon Acobo. Ito siya. Yan siya. Oh. Marlon Acobo. Ayan. Yan yung Marlon Acobo. Oh. Lumalabas ba siya sa TV? Parang hindi. So, wait. Kung siya na executive pastor, ba't hindi mukha niya yung nandito? Diba? Simple lang naman yun eh. Kung siya na yung executive pastor, bakit si Kibuloy pa rin yung nandito? Ibig sabihin, siya na dapat yung punong abala. Siya na yung pinuno. Dapat wala na kayo makikitang Kibuloy. So, may posibilidad na dami. O ba't dito? Hindi nila in-update to? Siguro akala nila hindi na makakalkal. Kasi wala nga siyang link. O, walang link tong ano eh, Meet the Appointed Son of God eh. O, wala kang makikita dyan, Meet the Appointed Son. O. Kaya nga sinasabi na si Kibuloy yung beneficial owner eh. Kasi ano bang beneficial owner? Shall refer to the natural person, tao, or persons, marami sila, who ultimately owns or controls either of the two. It can be own or control or exercises ultimate effective control over the corporation as defined and required to be disclosed in the GIS pursuant to SEC Memorandum Circular number 15, series of 2019, or any amendments thereto. Yung pag-amin nila, actually nabisto pa nga sila eh. Kasi nung sinumite nilang papeles sa Kongreso, dalawang magkaiba. Sino man? Ang sabi, dalawang magkaibang papeles na GIS. GIS yung information system. So doon nakasulat lahat ng mga pangalan ng mga korporasyon sa buong Pilipinas. Nandun lahat. Kung sino yung mga members, board members, or board of trustees, whichever the case may be. Lahat nandun. Ang sabi, nabisto kasi sila. In a hearing conducted on 11 December 2023, it was bared and admitted by Suara Sug's legal counsel that the versions of the notarized annual reports submitted to the committee are different from those submitted to the Securities and Exchange Commission. Huli. Magkaiba. Tapos sabi ng abogado ng SMNI, hindi naman ho fake, nagkamali lang po ng pag-file. Ginalang. Ginalang. Sabi niya, it's not as simple as sinasabi mo, Attorney Tolentino, na nagkamali because these are both sworn statements. So meron isa doon na nagsisinungaling. Very simple. We cannot take it na nagkakamali. Diyos ko. Alam ni attorney yan. Hindi ako naniniwala nagkamali lang yan. Hindi ako naniniwala. Alam niya yan. So mga kotsero, kaya ako nakabuo ng teorya. Wait lang. Salamat kay Judith sa yung super chat. God bless you, Judith. Yan. So, ayun. So what is the truth? Yun nga ang hindi natin makuha dito kay Kibuloy. Hindi natin makuha yung katotohanan sa kanya. Ang dami niyang layers eh. Para siyang sibuyas. Ang dami niyang layers. Pag binalatan mo yung isang layer ng sibuyas, meron pa uling kasunod. Babalatan mo ulit. Tapos meron uling kasunod. Ang dami niyang layers, Diyos ko. Parang ginawa ng ABS-CBN. Kaya nga alam niyo itong ginagawa ng SMNI, walang pinagkaiba sa ginawa ng ABS-CBN. Walang pinagkaiba. May labor issue sila, nag-violate sila ng franchise nila. Hindi nga non-stock non-profit sila, so hindi sila nagbabayad ng taxes. So, diba? Tapos may layers pa sila. Naalala nyo sino ang nag-expose ng layers ng ABS-CBN? Naalala nyo kung sino? Si Pulong. Si Pulong Duterte.
ang nag-expose ng Big Dipper. Si Big Dipper. Ano si Big Dipper? Si Big Dipper ay isang hiwalay na kumpanya sa ABS-CBN Corporation. Si Big Dipper, PESA accredited. PESA accredited. So, ibig sabihin, meron siyang mga tax breaks, nakakalibre siya sa ibang taxes. Tapos, mga kutsero, para i-justify nila yung existence ni Big Dipper, anong ginawa? Lahat ng binebenta nila ng ABS-CBN na shows abroad, doon nila ginagawa. Tapos ibebenta nila abroad. Yun. Ganon. Yun yung binebenta niya kay ABS-CBN Luxembourg na tax haven. See? So yung mga napapanood nyo po sa abroad na ABS-CBN, doon galing yun kay Big Dipper. Wala siyang ibang customer, si ABS-CBN lang. So may mga layers para sa tax avoidance. See? Sino nag-expose niyan? Si Pulong. Pulong Duterte. Dito ganun din, may layers din. Ini-insulate nila, nilalayo nila sa korporasyon si Kibolok. Bakit? Kasi malamang sa malamang na-anticipate ng mga ng legal team nila na one of these days baka balikan tayo kasi bumibira tayo kay PBBM. Kaya ang dami nilang violations. Di naisahan sila. So, di ba, as recent as December 2023 at 2022, nagbago kayo ng corporate structure. Wala namang masama doon. Pero, on paper lang yun. In practice, si Kibuloy pa rin ang may-ari. In practice. So, he knows. Alam niya kung paano nag-ooperate. O sige, sabihin na natin, okay. Sino si Marlon Acobo? Nagpunta na ba siya sa hearing? Kung ako dito sa mga kongresista, hindi ko alam kung nagpunta na ba sa hearing to Marlon Acobo? Hindi ako masyado nakamonitor eh. Pero, ayun. Ba't hindi pumunta yung Marlon Acobo? Ba't hindi siya pumunta? Patawag niyo rin yung Marlon Acobo. Sabay. Diba? Hindi pa nagpupunta. Papuntahin niyo rin si Marlon Acobo. Kung ako sa Congress. Kasi you're aiming for the big fish agad eh. Huwag niyo munang kunin yung big fish. Gumawa muna kayo ng president. Para may rasyonal kayo. Gumawa muna kayong president. In-interview niyo yung mga sabi, wala namang hindi naman siya kasama sa board. O sige, edi interview niyo yung Marlon Acobo. Bakit siya nasa board? Anong involvement siya sa operation? Kasi alam nyo mga kotsero, eventually, ganito lang naman yan eh. Sino ba ang may pinakamakapangyarihan sa isang kumpanya? Hindi ho yung board of directors. May mas makapangyarihan pa sa board of directors, although limited ang kanyang kapangyarihan. Yung stockholders. Whatever the stockholder says, goes. Although limited yung kanyang ang involvement ng stockholders hindi sa operations. Ang involvement ng operations yung board of directors. Sila yung merong involvement sa sa operations. So sino yung stockholder? 'Di ba? So yun. Patawag niyo yung Marlon Acobo. Papuntahin niyo diyan. Alamin niyo kung anong role niya. Kung front lang ba siya o hindi. Let's get to the bottom of this. Para ma-expose yung layers. 'Di ba? Kung gusto mong humukay ng daga, kung malalim yung niya, pagkakalibing sa kanya o pagkakatago niya, kakalkalin mo talaga.
Kakalkalin mo talaga. Eh, ang pinakamalaking shares dito si ano daw eh, si Kingdom of Jesus Christ eh. Tapos ang executive pastor daw ay si ano, Marlon Acobo. Pero hindi siya nagfa-function na executive pastor kasi ang lumalabas sa executive pastor si Kibuloy pa rin. Itatago niyo sa pangalang honorary chairman. Oh, come on. Oh, come on. Diyos ko. Wag kami. Ginagawa niyo na naman tanga mga Pilipino. Wag ganun, wag ganun. Wag ganun. Maraming salamat sa inyong panonood sa atin ngayong gabi. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Alex YouTube channel at follow tayo sa ating Facebook profile din dito kung nasaan kayo nanonood ng live stream. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?